Wala na silang choice. Kailangan na nila suportahan si Pangulong Duterte. Pero nung una, ayaw nilang papasukin dyan sa Cavite. Ganyan kasi sila maglaro dyan, itong mga Rimulya. Talagang wawasakin kapag kakalabang ka. Actually, may nagkwento nga sa akin na pag nagmi-meeting daw sa Malacanang, itong si Marcos, ang talagang nagmamaniubra ng mga desisyon sa Malacanang ay walang iba kundi ang Narito ang Balitang Pinoy TV. Mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Kaya nga, nung nakita ko, naalala nyo, yung si Bernardo, lagi niya kasi, di ba pinuna ni Marcoleta yan? Laging pabago-bago ng statement si Bernardo dahil kasama si Rimulya. Tapos nagdataka nga si Marcoleta, bakit laging, sa lahat-lahat, yung iba pa mga DPWH, lagi si Bernardo ang kasama. Laging siya yung nanggaling sa DOJ, inaabutan ng anong tawag doon, sinumpaang salaysay, yung binabasa, lagi. Balikan nyo yung mga video. Bakit? Dito napapaghalataan o nakukonfirm yung mga kinikwento sa akin ng mga taga Cavite. Ganyan pala talaga yan. Etong pagdawit kay Senator Bong Revilla ay labanan lamang pala ng Cavite politics. Okay? Hitting two birds in one stone. Ano yun? Madadivert na yung issue sa mga Romualdez at kay Marcos at kay Sandro at kay First Lady, mawawala pag idiniin at ikinulong si Senator Bong Revilla at si Bato. Nakikita nyo yung buong picture, yung buong propaganda ng gobyerno? Imagine niyo. Imagine niyo. Pag nakulong si Bong Revilla, pag nakulong si Bato, it will be a big story na yung galit ng tao inililipat nila ngayon kay Revilla. Hindi niyo napapansin? Merong pattern. Yung mga trolls, inililipat lahat ng galit kay Revilla. Tangina, mas galit pa sila kay Revilla kaysa kay Romualdez. Saan ka nakakita ng ganun? Walang kinalaman yung tao. Wala na Wala nga siya sa Senado ngayon Di ba? Inilaglag nga siya ni Marcos Tapos siya pa yung parang sobrang sama. Tapos si Romualdez parang, I'm the holy one. May ganyan. Ano yung ganyan? Pakpak. Diba? Ganun katindi ang nangyari ngayon. Nalilihis talaga sa tunay na issue kasi nga naman, di ba, ang packaging ng media, second time around. Gusto nyong malaman kung paano natin masasabing meron talagang bias etong si Rimulya? Eto, ipapakita ko sa inyo Eto, panoorin ninyo ito. Naming names, the two who have arrest warrants already by December 15 are Senators Jinggoy and Bong Revilla. Tama po ba? It came from you, not from me. But I think that your guess is as good as mine, given the fact that these cases are already under investigation. Okay, so, all right. I'm a little confused. I thought it came from you. So this came from media, from speculation? No, it's part of my interaction with media. When they were squeezing me for information, I think that I said that these were the cases that may be interesting. You have to take... Yan Eto, napakaganda nitong video na ito. Dito, malalaman mo talaga yung plano ni Rimulya. Bakit? Ang context kasi nito, December 15, sabi ni Corina, naming names, the two have arrest warrants already by December 15 are Senators Jinggoy and Bong Revilla. Tama po ba? Nung una, in denial si Boying. Sabi niya, it came from you, not from me. But I think your guess is as good as mine, given the fact that these cases are already under investigation. Tapos parang nawindang si Corina. Bakit? Sandali, nalito ko. I'm a little confused. Because I thought it came from you. Kasi may media na nakapag-interview, binitawan niya Binitawan nito ni Boying So this came from media? Tanong ni Corina. Alam mo sagot ni Boying. No, it's part of my interaction with media. When they were squeezing me for information, meaning talagang nanggaling sa kanya yung information na December 15, makukulong si Jinggoy at si Bong Revilla. Nakita ninyo? Yeah? So, planado na. Banat bay? Di ba yan naman ang gusto natin, may makulong? Tama. Pero ito ang punto dito. Pinasasagot pa sila ang kampo. Kasi remember, lahat yan may due process. Pag inakusahan mo, kailangan bibigyan ng pagkakataon
Usually nga 15 days ang binibigay. Ang hiniling ng kampo ng nila Bong Revilla ay 10 araw hanggang December 15 para sumagot. Kasi kinasuhan sila eh. So humihingi sila ng 10 araw para sumagot. Ang binigay nito, December 10 lang. So wala pang December 10. Hindi pa nakakarating yung sagot ni Bong Revilla doon sa akusasyon. Nagigets nyo? Remember ombudsman is not the judge. Parang piskal yan eh. Ipapasa yung kaso sa Sandigang Bayan. Yun yung korte. Sandigang Bayan. Ombudsman, sila lang yung nag-iimbestiga, sila lang yung magsasabing mayroong probable cause para sampahan ng kaso ito. So yung ombudsman, humingi pa ng sagot. Ito yung nag-akusa sa'yo. Sumagot ka. Sabi ng Revilla, pwede ba 10 days? Sabi ng ombudsman, hindi, hanggang December 10 lang. So as of now, hindi pa sumasagot ang mga Revilla kasi hanggang 10. Pero itong interview na to, I think it was 2 days ago o 3 days ago. 3 days ago, alam na niya na makukulong ng December 15 without the counter affidavit. Paano nangyari yun? Come to think of it wala pa yung counter affidavit ng taong ina-accuse. Ibig sabihin, di pa niya sinasagot yung accusation sa kanya. Aba, alam na niya na makukulong? Planado na makukulong? Mawawaran? Kasi pag winaran siya, non-bailable yung ikakaso sa kanya kaya makukulong. So, alam mo na mabibigyan sila ng warrant on December 15 without yung counter affidavit ng ina-accuse na tao. Paano nangyari yun? Tangina, hindi binasa? Hindi binasa. Hindi babasahin pala. Hindi binasa. Hindi babasahin. Kasi nga wala pa yung counter affidavit hanggang December 10 pa So, without looking at the counter affidavit, you have already decided in your mind that these two people will have a warrant. What kind of lawyer you are? If you are a lawyer. I mean, any lawyer that you would ask. Imaginein mo, halimbawa ako, may kaso ako, halimbawa, kinasuhan ako ni Saldico, may talaga namang kinasuhan niya ako. Binibigyan ako ng korte ng pagkakataon. Darating sa akin darating sa akin yung demanda ni Saldico. Dumaan sa korte yan. So, from Saldico's lawyer, pupunta sa korte, may receive, sasabihin ngayon ng korte, hoy, ikaw, Banat Bay, sumagot ka sa akusasyon na kinakasuhan ka nito, sumagot ka. In 15 days, usually 15, minsan 10, hindi ko alam. Depende yan sa judge kung ano sasabihin. Usually 15 days. Pasasagutin ka. Sasagot ka ngayon. Yeah? Usually humihingi pa nga ng extension yung iba. Ako sasagot. Pero yung judge, nag-announce na sa media. Sabi nung judge, sorry, hindi pala judge. Fiscal, sorry. Sorry for the term. Sa fiscal kasi muna pinapasa yung complaint. Sabi nung fiscal, sa media nagsalita bigla. Yan si Banat Bay, magkakaroon niya ng warrant. Sa date na ito. Sandali, pinasasagot mo pa ako Hinihinga mo ako ng counter affidavit, ba't mo sinabi magkakawarat na ako? Anong tawag mo doon sa piskal na yon? Di ba? Anong tawag mo doon? Ang linaw noon mga kababayan, ganun ang ginagawa nito ni Remulla. Bakit alam mo na nabibigyan siya ng warrant? Alam mo na. Hindi pa nga siya sumasagot. Kasi nga po, doon sa kwento natin na ito ay all politics. Talagang gustong itumba ang mga Revilla sa Cavite. Tanungin ko kayo, bakit? Bakit? Look at the voters counting sa Cavite. Cavite ang isa sa pinakamadaming botante. And we all know the Revilla support VP Sara Duterte. As a matter of fact, the entire family of Revilla did not sign the impeachment complaint of VP Sara Duterte. Kahit yung mga anak ni Senator Bong Revilla na mga congressman, party list congressman, hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya nga siya nilaglag ng administrasyon ni Marcos. Naalala ninyo? Itong last election, nalaglag siya. Alam nyo, hindi naman sa sobrang popular ni Bong Revilla. Parang maraming nagagalit dyan. Parang si Senator Robin Padilla, maraming galit. Pero pag nakita nyo sa rally yan lang ang hinihiyawan. Noong panahon yung bagong alyansa nila, yung team ni Marcos, ang hinihiyawan lang talaga doon si Bong Revilla. Kasi artista Popular talaga siya. Pero nalaglag. Sana man lang naging kulelat Nalaglag at pumasok mga pinklawan na hindi naman nangampanya. Saan nakakita nun? That's a pretty obvious way para ilaglag yung tao. Bakit? Kasi nga, kilala ang Revilla na supporter ni VP Sara Duterte. Ngayon, sa darating na eleksyon, 2028, Cavite ang isa sa mga key factor ng presidential election. Excuse me po. Alam niyo kung bakit? Sa ratings, Mindanao, Visayas, given yan. Sa mga Duterte yan.
Pero remember, sabi nga nila, I think 50 or 45%. Tanong nga natin kay ano. How many percentage the voters of Luzon? Okay. Excuse me. Sorry naman. Ang daldal mo kasi. Sabi kasi nila, more than, I think it was 45% ang botante ng Luzon. Yung naalala ko eh. Ayan. Okay? Ito, lumalabas. Ayan, sabi dito, 54.5% nasa Luzon. Okay, nasa Luzon yan. Ibig sabihin, given na Mindanao at Visayas, majority yan. Nakita sa ano yun doon sa huling survey, VP Sara yan. Pero remember, may 54.5% ang Luzon. At ang kabuang botante ng Cavite ay napakalaki. Ayan, nakalagay dyan, no? Cavite bilang bahagi ng Luzon, 2.4 million. 2.447 million. So, ibig sabihin yan, 6% ng botante ng Luzon nasa taga Cavite pa lang. Ang laking factor niyan. Alam natin, mas pinaniniwalaan sa Cavite ang mga Revilla at supporter ni VP Sara Duterte. Alam naman natin, sigurado na ang Rimulya, ang ikakampanya niyan, yung administration slate ni Marcos. Kung maaalala ninyo, ganyan din ang ginawa nila nung panahon kay Pangulong Duterte. Alam ko yan kasi kasama kami sa kampanya. Last minute nagdesisyon lang ang mga Rimulya na papasukin ang mga Duterte. No choice na sila, kailangan na nila sumipsip. Kasi grabe na yung trend kay Pangulong Duterte. Naalala ko noon, wala ka nang madadaanan pag siya ang nangampanya at umikot. Wala na silang choice. Kailangan na nila suportahan si Pangulong Duterte. Pero nung una, ayaw nilang papasukin dyan sa Cavite. Ganyan kasi sila maglaro dyan, itong mga Rimulya. Talagang wawasakin ka pag kakalabang ka. Actually, may nagkwento nga sa akin na pag nagmi-meeting daw sa Malacanang, itong si Marcos, ang talagang nagmamaniubra ng mga desisyon sa Malacanang ay walang iba kundi ang Rimulya, si First Lady, at si Romualdez. Si Marcos, tunganga lang daw. Ganyan lang. Yun ang kwento sa akin Hindi ko alam kung totoo. Yun ang kwento sa akin. Kaya yung style ng politika ni Rimulya na ginagawa nila sa Cavite, na ginagawa niya ngayon kay Senator Bong Revilla, ay same style na nangyayari sa buong bansa. Ano yun? Lahat ng kalaban durugin. Paano ibig sabihin ng durugin? Yurakan, dumihan, perception, everything is perception. So, dudumihan nila ng dudumihan ng kalaban, pakakasuhan nila para magmukhang may kasalanan. It doesn't matter to them whether they're convicted or not. As long as kakasuhan nila na non-bailable para pag nakakulong, ang dating nun kasi sa atin, may kasalanan na Kasi marami sa mga Pilipino, hindi nare-realize to. Maraming nakakulong ang hindi convicted pa. At marami nga dyan, naubos na ang panahon nila, nasa loob ng kulungan, tapos biglang mapapawalang sala. Dahil lang wala silang pera pang bayad ng abogado, tumagal yung kaso nila. Kasi meron tayong mga tinatawag na non-bailable. Halimbawa, meron kang kaso, hinuli ka, kinasuhan ka ng non-bailable case. Lalo na itong mga ikakaso kila Senator Bong Revilla. Kaya yun nangyari kay Bong Revilla at kay Jingoy Estrada. Nakulong sila, tapos eventually sinabi ng korte, wala silang kasalanan. Pero nakulong na sila. Ganong katindi ang sa atin. It took time. Ano nangyari nun? Basta, buong administrasyon ni Pinoy, kulong sila. Inuulit ngayon. Ganong kasama itong gobyerno to. Alam mo, nung panahon ni Pinoy, yan yung ayaw na ayaw natin Actually, yan yung ayaw na ayaw ng mga Marcoses din nung panahon na yun. Bakit? Lahat ng mga, di ba yung panahon ni Cory, panahon ni Pinoy, lahat ng kalaban, pinapakulong, kinakasuhan. Ganun na nangyari nun Galit na galit ang mga Marcos nun. Ngayon, yun din ang ginagawa nila. Pakukulong, tapos, wala na silang pakialam whether convicted o hindi. Basta importante, during my term as a president, kulong kay lahat. Anong patunay nito? The Hague. The Hague ang patunay nito. PRRD, patunay niyan. Ikinulong ng walang kasalanan, walang kalaban-laban, pinadala sa ibang bansa. Alam nila na sobrang powerful ni Pangulong Duterte
pag sumama ng mga rally, pag nangampanya. Remember, tignan na to kailan nangyari na napakulong si Pangulong Duterte? Sa dahig. Kailan siya dinala doon? Before the senatorial election 2025. It's all about election. 2028, it's another election coming. Sabi nga nila malapit na yan. 2026 na next year, simula na ng 2027, simula na ang kampanya. So talagang sobrang lapit na yan. Anong gagawin? Pilayan ang lahat ng kaalyado ni VP Sara Duterte. That's their goal. Pilayin lahat. Lahat na may hawak. Kaya sabi ko sa inyo, una lang to si Senator Bong Revilla, una lang to. Again hindi ko pinagtatanggol ito. Ang sinasabi lang natin, yung katotohanan at nakikita nating nangyayari, mga kababayan. Huwag tayo magbulag-bulagan. Eto na naman tayo maloloko tayo, ilang beses na tayo nabudol hindi pala ako kasama dun. Pero ilang beses na nabudol ang mga Pilipino dahil nagpapaniwala lang sa kumpas ng media. Bayad naman ng mga media. Bayaran niya mga yan. So ngayon, ganun ang ginagawa nila mga kababayan. Lahat ng kaalyado ni VP Sara, yung mga malalakas na pamilya, nakita ko si Chavit Singson kakasuhan din Mantakin mo. Nagsalita lang ng laban kay Marcos, kakasuhan na nila. Dudumihan na nila. Ganito ginagawa nila Kakasuhan, nilagay si... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman